people who are wanted by the law, no? In this case, Senator Bato de la Rosa. Aside po from Senate President Alan Peter Cayetano, kasama din po doon sa na-mention ni NBI Director Matibag, si Senate Sergeant at Arms, no, Mau Aplasca. For the rest po, siguro over the next few days malalaman pa po natin. But if we're going to analyze po, no, yung situation, I think dapat din po maging persons of interest si Senator Jinggoy Estrada, because meron po mga videos that are circulating na sinabi niya po doon sa Senate Sergeant at Arms na itago ang mga CCTV videos, no, na wag itong i-reveal sa public. Parang ganun po yung na-mention niya. At the same time po, kung meron din po pananagutan yung ibang mga majority senators who were present during that time, no, because sila po yung nakaka-interact talaga ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po natin alam kung ano yung mga nangyaring usapan sa loob. Pero po, the reason why a person is being placed as a person of interest ay para po questionin kung ano yung kinalaman nila, kung alam ba nila yung whereabouts si Senator Bato, especially Senator Robin, because according to reports, ang huli pong namataan na kasama po ni Senator Robin before po nawala si Senator Bato or before po siya umalis ng Senate premises ay si Senator Robin Padilla. That's why po persons of interest siya, kasi iimbitahan siya ng NBI and tatanungin po siya kung ano ba talaga, saan ba talaga si Senator Bato, saan mo ba siya sinamahan, because kung titingnan po yung timestamp, 2:30 po, ito po yung according to reports, yes. 2:30 po umalis si Senator Bato de la Rosa, 2:35 naman umalis si Senator Robin. So magkasunod po sila. So hindi natin alam din kung ano yung naging dynamics. Pero yun nga yung sinasabi ng mga tao sa loob ng Senado na huling namataan si Senator Bato kasama si Senator Robin. Yes po. And tamang sabihin din po, attorney, na hindi rin po tama yung katwiran last time ni Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin siya kung alam ba niya yung kinaroroonan sa ngayon ni Senator Bato de la Rosa after nitong lumabas po sa premises ng Senado. Kasi sinabi niya na hindi nila alam at parang tinanggal na nila or wala naman na silang kustudiya dahil wala na ito sa protective custody po ng Senado po, attorney. Yeah, well, number one, the reason bakit pumayag si NBI and yung enforcement agencies natin na nabigyan ng protective custody si Senator Bato is because they trust the Senate na kapag kailangan na siya ng prosecution or pag meron na talagang ipepresenta na warrant of arrest for Senator Bato to be arrested, ay kailangan na nandun siya sa premises ng Senate, kasi doon nga yung protective custody niya. So dapat hindi siya pinaalis ng Senate premises, no? So if ever man na mapatunayan talaga na hinayaan siyang umalis ni Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President and as the one who promised to the President na ilalagay nila under protective custody itong si Senator Bato de la Rosa, then I think it's also right to question President Alan Peter Cayetano. At the same time, kung meron mang mga charges against him, it should be filed by the NBI. Kasi meron po tayong batas, yung batas po natin on obstruction of justice, PD 1829 po, which states na if you harbor, if you allow or inallow mo na makatakas ang isang fugitive by law or yung wanted by law, then you can be charged with the crime of obstruction for justice. Yes po. Ito, may bago po nga update kanina from the ombudsman po mismo, attorney, na binanggit po ni Ombudsman na Boying Rimulya na hindi raw po tinanggap sa Senado itong subpoena na in-issue po nila kahit na meron pong inilabas na notice para makuha daw po yung CCTV footage at iba pang records sa Senado. Ano pong magiging ito ngayon? Paano po natin interpret po ito sa ngayon po, attorney? Okay, so yung pinadala po na dokumento nung subpoena ni NBI doon sa Senate, hindi daw tinanggap. That's true, no? Pero on the part of General Matibag, sinabi naman niya na they will consider it as received. Kasi walang katwiran ang Senado para hindi nila tanggapin ang dokumentong iyon. That's number one. Number two po, ang malidang din dito ni Senate President Alan Peter Cayetano, he made public pronouncements na aware siya na ginawang person of interest si Senator Robin. At the same time, yung din pala, and more importantly, na sinuspend temporarily
sinuspend temporarily itong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska for 6 months. No, it even nagsabi pa nga si nagsabi pa nga si Senate President Alan Peter Cayetano na isali din daw si General Matibag sa preventive suspension na ito. So hindi kakaila ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala siyang alam sa mga nangyayari, no, kasi he made public pronouncement. So basically the ombudsman already considered it as received.